So, sa pagpapatuloy na pag-iimbestiga dito kay Alice Guo, okay, o Guo Waping, may mga lumalabas pa na mga ebidensya na talagang makakapagpatunay na siya ay hindi lehitimong Pilipina. Dahil dito sa inyong nakikita dyan sa video clip ko na yan, ang information na yan is galing doon sa isang TV network sa ibang bansa, the Al Jazeera, na ipinresent sa Congress nitong si Congressman Almario, na ipinakita rito yung mga ebidensya kung paano nagkaroon ng koneksyon at bakit natatawag na spy itong si Alice Guo. But bago po ako magsimula, welcome po sa aking channel. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any question, suggestion, recommendation, please leave it on our comment section and I'll try to get back sa inyo kung anong pakbuin pwede natin mapag-usapan. So balikan nga po natin itong gusto kong i-share sa inyo na content ko or na video or video clip na i-present ni Congressman Almario during the Congress hearing about this Pogo and the connection of Alice Guo and the rest sa mga nangyayari about sa Pogo, yung the way nila hinandle, and alam niyo naman yung buong istorya at kung bakit ngayon nadidiin itong si Alice Guo na isa siyang spy na pero syempre patuloy niya pa rin itinatanggi. So inyong mga maririnig dito ay yung explanations nung nakasama ng kakilala ni Alice Guo na hininga niya ng tulong during her election campaign as a mayor sa Bamban. And kung paano niya pinagpayuhan si Alice Guo. Dahil yung kaibigan ni Alice Guo na yon is spy ng China. At paano ito nalaman dahil meron siyang naging kaibigan, itong, ang hirap kasi banggitin ng pangalan eh. So, itong kaibigan ni Alice Guo is nakakulong sa Thailand na nagkaroon ng kaibigan din nanduroon. Pero itong kaibigan niya is laya na. Baga, after 5 years na pagkakakulong at na patunayang hindi siya guilty, so siya nakalaya. Siya po ngayon ang nagkukwento. Para po mas maintindihan nyo, let me play the video clip. Everyone, this is from Al Jazeera, and if I may, Mr. Chair, also request humbly that this may not be taken out of my time, as this is very revealing also in nature, if it's okay, Mr. Chair. Certainly. Thank you, Mr. Chair. Almario, the bed ng Almario. Ayan po si Almario, Congressman. Can you please play the video? Yan pong nakikita nyo na ngayon, nakausap ng siguro reporter ng Al Jazeera is yung sinasabing kaibigan ni Alice Guo na ngayon is nakakulong. Nakakulong to, maybe nabigyan lang ng chance na makausap, okay, na interview. I'm not too sure, di ba? So ito yung sinasabing kaibigan ni Alice Guo na nanduroon ngayon sa Thailand. One boy lecture in prison and says he witnessed an attempted attack on him. At siya naman yung kaibigan nung kaibigan ni Alice Guo. Kakilala, maybe kakilala ni Alice Guo. Okay, ito yung nagkukwento. Okay, laya na siya ngayon. After 5 years na nakulong, nakalaya siya, then magkaroon siya ng trabaho, and meron siyang mga files na pertaining doon sa mga alam nung kakilala ni Guo na yan na nakakulong pa rin hanggang ngayon. 60个泰国人对我们10多个中国人进行那个无差别的袭击。为什么知道是针对佘家先生呢？是因为这些泰国人相互说话当中，就是有在找佘志佳，那个时间是他律师会见的时间，然后所以说躲避了这一次袭击。
So pinapaliwanag niya dyan na nagkaroon na ng attempt doon sa buhay ng kaibigan niya, which is kakilala ni Alice Guo. So nagkataon lang na may meeting with lawyer niya, so hindi sila nadali. So may mga Chinese pala na pinag-iinitan itong mga Thailander, 60 to 70 Thailander as per nakikita ninyo dun sa translation, na may plano na hindi lang sila kundi damay pati, kumbaga nagdamay ng ibang Chinese para siguro hindi mahalata na ang target nila is yung kaibigan lang nito, nakakilala ni Alice Guo. Authorities did not respond to our request for comment. So ito yung explanation nung writer or reporter nito, na yang nasa picture na yan is yung lalaki kanina, si Wang. Jail battling charges related to credit card fraud before being found not guilty. He says he became good friends with Shah when they were placed in the same cell. He's now the custodian of many of the tycoon's alleged secrets. 他有在亚太上留下很多那个待解密的那些档案。目前受到他的那个授权所解密的那些内容。So ayan, pinapaliwanag niya ngayon na maraming iniwang files sa kanya yung kakilala ni Guo, and ito lang mga party na to yung kanyang binigyan ng permisyo para galawin, pakita, i-share siguro sa media, dahil ngayon makikita dito yung picture o yung dossier or yung passport ni Alice Guo. He allows us to take a look. One file in particular catches our attention. It's a dossier about Guo Huaping, or Alice Guo, former fugitive and embattled ex-mayor of a small town in the Philippines. Now in police custody, Guo is being investigated for alleged ties to scam operations and money laundering. He's also accused. So alam na alam talaga sa buong mundo yung nangyayari ngayon dito sa Pilipinas. Yung mga ginawang pangluloko, masasabi natin dahil mantakin mo. Di ba? For how many years? Na nandirito sila. Nag-ooperate sila. Wala pa ang Pogo, nandirito na sila. Di ba? So kung baga ang Pogo siguro nadagdag lang sa mga naging business nila. And if she's really a spy, so mayroon na siyang mga ginagawa bukod dito sa Pogo. Kumbaga ang Pogo is naging dagdag na lang sa kanilang mga additional na pagkakakitaan. Diba? Or pwedeng ang Pogo is naging front lang nila for their more advantage na makukuha. Diba? Dito sa Pilipinas. Eto. So, kaya nasabi na kakilala niya si Alice Guo. Ito yung paliwanag niya. I use my handler, so yung handler nitong spy na to, mobile phone to speak to Guo Huaping from the Philippines. Okay? Kaya ko nasabi yun kasi meron dito sa parte ng hearing na yan na kung saan tinanong si Alice Guo kung saan siya kumuha ng pera niya para sa pangangampanya. Ang sabi ni Alice Guo, galing yun sa lahat ng mga negosyo niya. Wala siyang tinulungan in term of cash. Pero in kind daw, may mga kaibigan siyang Pilipinong tumulong. Pero yung kalahi niya or Chinese, wala. Pero dito, pinatunayan itong kakilala ni Guo. Maaring hindi niya kilala dahil tinatanggi niya, pero kilala niya si Guo. Diba? Pero itinatanggi ni Guo na hindi niya kilala itong taong to. Paul has repeatedly insisted she was born in the Philippines, a prerequisite for office holders in the country. But Shah's dossier lists China as her place of birth. Paul had previously claimed she's the daughter of a Filipino woman. But according to this document, her mother is a Chinese citizen
called Lin Wenyi. The dossier also lists a family address in China's Fujian province. This is what our researcher finds when he visits the local office of the Chinese Communist Party. At a nearby village, residents shown photographs of Guo recognize her as the daughter of Lin Wenyi, the same name that appears in She's dossier. They say Guo was born here and only moved away towards the end of 2002. So kung titingnan natin, di ba? With this kind of news from other country and with those evidences, kitang-kita naman na, di ba? Sige, ano yung maging reason ng news agency na to para magsinungaling? Di ba? Paano nila malalaman itong mga bagay na to? Di ba? So, with all those hearing, di ba, because of legislative sinasabi nila, so maraming patunay na talagang mayroong violation or may kasalanan o may ginawa si Alice Guo na nag-violate sa Philippine Constitution at nag-violate sa mga batas ng Pilipinas. At ang pinakamatindi rito, patunay ito na isa talaga siyang spy. Well-trained spy. Di ba? Ano pa yung magiging conclusion natin dito? Is this fabricated news? I don't think so, di ba? Dahil kung fabricated news lang ito, titirahin tong agency na to, and Al Jazeera is known. May kredibilidad din siya na halos karamihan ng mga news na pinapalabas dito is may katotohanan. Di po ba? So with all those kumbaga overwhelming evidence na to Ngayon, kung talagang di ba, gustong patunayan ng mga ng government ng Pilipinas yan, di puntahan nila yung lugar na yan. Huwag nang puntahan, di ba? Mayroon tayong embassy doon. Papasyalan nila doon sa mga taong nasa embassy natin para mapatunayan kung totoo nga ba yung balita nito. Pero ako personally, di ba? Hindi magbibigay ng ganitong balita yung mga ganitong klase ng agency para lang mangloko. At eto pa yung mensahe ng kakilala ni Guo na to. She says he has a message for the former mayor. 郭海里，中国是不可信的。我们两个你看看，曾经作为这个国安公安令，你看看我的下场。要想不被灭口呢，就把真相呢，给放出全世界去。China's Ministry of State Security did not respond to our request for comment. Neither did Alice Guo Huaping. So for the purpose of balance, di ba? News, nagtry ang Al Jazeera na kontakin ang Chinese embassy or ang Chinese authority para magpaliwanag doon sa mga natuklasan nila. But there's no reply. Of course, Guo, si Alice Guo, hindi rin niya magsasalita. At kung magsalita man niya, sigurado pasisinungalingan niya. Dahil dito sa Congress hearing na to, talagang ipinagdidiinan na niya na hindi siya spy. Na wala siyang pinalaman sa mga spy na yan. At mahal na mahal niya ang Pilipinas at ang kanyang mga kababayan sa Bamban. So yun yung mga words na binitawan ni Alice Guo during the hearing in Congress about this news na siya nga ay isang spy. So sa inyo, ano sa palagay ninyo? Nagsasabi ba ng totoo ang Al Jazeera? Itong news agency na to? O si Guo? Pero ako, my personal opinion, based sa mga ebidensya, based sa mga ipinakita ng Senate at ng Congress hearing, plus ito, di ba? Kitang-kita na si Alice Guo ay hindi nagsasabi ng totoo. So hanggang dito na lamang po at maraming salamat.